Kayo po ay pinangakuan ba ng trabaho? Yes po. Sige, maaari niyo po bang ikwento sa amin, Sir Francis? Nag-apply po kami dun sir nung March 5 po. Tapos sabi po sa amin, may takeover daw po na ibibigay po sa lahat ng mga security na nag-apply po. After po nung mga nakaraang araw, pinabalik-balik po kami sa DB Mart Cubao po para daw po sa takeover. Nung sinabihan kayo na merong, may area na magte-take over kayo, in short, magjo-duty na kayo. Ganun po ba ang dating sa inyo? Yes po. Okay, no? At dahil kayo po ay magjo-duty na, syempre, balita ko kanina, parang may mga ni-require na, may mga binayaran ba kayo dito? Yes po sir. Ano pong mga to? Yung uniform sa yung pin po. Magkano po lahat yon? Hindi po pare-pareho po yung single po sa amin. Pero malaking halaga rin siguro to. Opo. Nabayaran nyo na nakarating na rin. Wala pa rin Yung po. sa akin, sir, nakuha ko dalawa. Pero yung pin, yung name tag, hindi po. In short, yung binayaran ninyo is either hindi pa dumating or kung dumating man, hindi siya kumpleto. Opo. Ganun po. So, si sir lang ba yung nakatanggap? Yung iba, natanggap nyo na, hindi pa? Hindi pa po. So, ikaw lang pala, swerte ka pa sa lagay na yan. Sa akin din, sir, kasi nung unang kausap ko sa kanila, kung nasa na po yung mga uniform namin, sinagot po sa amin na andun na sa detachment, tapos na po yun lahat. 23 yata yun ng gabi. Nung binigay sa akin, yung sinabi lang sa akin, ginagawa pa yung name tag. Sabi po ninyo kanina, no? Early March pa po ito. So, nakapag-take over kayo? Talagang nakapag-duty Hindi kayo? po. Hindi po sir. Bakit hindi? Bali, Dahil walang uniform. pa-extend po yung ano niya sir, yung schedule na binibigay po sa amin. Maraming May, dahilan. may naunang binigay na petsa. Opo. Kailan po yung unang petsa na binigay sa inyo? March 5 kami nag-apply kasi nga take over na sa 6 sa Friday Opo. yon. Kaya nagdali-dali po, ang dami pong nag-apply. Tsaka na-delay na po yun. Di ko rin maano kung anong rason nila kung ba't nilipat na naman sa... Okay. Ganong So, petsa. palipat-lipat po yung araw na sinasabing umpisa Opo, ng pag-duty ninyo. No? Ano daw reason? Bakit naman palipat-lipat? Ba't hindi natutuloy? Ang reason po sir, ang sabi po ni ma'am na ano daw, yung detachment na po daw, meron pa daw yung basura, hinahakot pa po. Basura? Opo. Teka lang, anong connection ng basura? Sa barracks po namin yun, sir. Kumbaga nakatambak pa dun yung basura sa barracks namin na pag-i-stayan namin. Kasi stay-in din niya namin, sir. Tinitik na lang namin yan for good opportunity sa amin. Kasi nga, mahirap din yung humanap dyan ng tawag dito, boarding house po. Yun na yung pagtitirhan ninyo pagkatapos ng Opo. duty ninyo. Opo. Pero I don't understand yung logic na hindi muna kayo mag-duty kasi wala kayong matutulugan. Opo, sir. Parang ganun eh. Ba't di na lang mag-duty kayo dyan, hanapan naman muna ng paraan. Total, I think sa inyo, mahalaga naman sa inyo is makapagsimula na kayo. Yes po, Kesa naman, early March pa, ang dami nyo nang nagastos dito, pero up to now, natetenga kayo. Yes, sir. Tama po ba? So, kayo, ang gusto po ninyong mangyari is, huwag nyo nang irason yung mga basura dyan. Roger, Okay? sir. Sinabi niyo na makakapag-duty kami simula pa nung March 11, ibigay nyo na yung trabaho para makapagsimula na rin kaming makapaghanap buhay. Ganon. Opo sir. Nyo. Tsaka gusto lang namin, sir, malaman kung totoo ba yung sinasabi nila na Mr. Ko, tsaka yung admin ng FCF condominium daw, yun daw yung nagpapadili sa namin. Colonel, ito po bang Pisces Security, Colonel, alam niyo po ba nito? Or nakarating na po ba sa inyong tanggapan itong agency po na ito? Nasabing agency na to, pagkatapos po niya maibigay ang pangalan, atin po agad nag-verify po ba tayo. Ngunit, base po sa aming record, wala naman pong agency na may LTO o valid license to operate na ganitong agency. Nais ko nga po sana maimbitahan yung ating pong 11 na security guard na magpunta sa aming tanggapan sa SOSYA, ibigay nila yung tamang pangalan, agency na to at address. At pang amin agad po mapuntahan ang kanilang opisina. Kaya hindi sila mabigyan ng duty kasi nga pala wala pa silang license or on authority to operate. Maari din pong gano'n. Maaring ganon, di ba? Pero kasi kung Opo. wala ka rin namang license to operate, edi dapat hindi ka rin nag-o-offer. Hindi mo Tama po yun. pinagsasabi kahit kanino na meron akong authority, meron akong kakayahan na mag-offer ng ganitong trabaho. Kasi isipin ninyo, syempre, mag-apply ba kayo doon kung alam ninyong wala rin naman palang LTO? Yes, sir. Gagawin nyo ba yon? Hindi po. Di naman po siguro tayo tanga na mag-apply ng trabaho, magre-render ng serbisyo doon sa isang agency na wala rin naman palang kakayahan. Tama ba? Opo. Yes sir. Ang sinasabi natin po dito, Colonel, mukhang naloko. Itong mga 11 po na empleyado po dito
So ano po kaya ang pwede nilang or tulong na pwede natin gawin sa kanila kasi naglabas din ng pera tong mga to. Kung maaari para makakuha po kami ng kulang impormasyon pa regarding dito po sa nasabing agency na PAISEP pero walang record, upang makapag-conduct po kami ng investigasyon. Gusto po namin malaman, baka naman po nga ay mga fly-by-night ito, yung tinuturing natin mga kolon ng mga agency, baka nagde-deploy sila, agad po natin mahuli. Mga sir, mga ma'am, meron po ba kayong pinirmahan man lang dito na contract of service or what? Meron. Meron po. Meron. Yung mga dokumento po na iyan, no, isasama po natin para maimbestigahan ni na Colonel Alex Recinto, malaman po natin ano po ba talaga yung pwedeng maging liability nila. Kasi definitely, kung wala pong license to operate ang isang agency, wag na po kayong umasa na mabibigyan pa kayo ng trabaho dito. Engineer, no, baka mayroon po tayong makita dito na pamamaraan, no, baka may violation or so, isasamahan po namin sila sa inyo pong tanggapan, makita natin yung mga dokumento at masolusyonan po natin. Actually po, attorney, nung kahapon na-release sa amin yung information, we checked our data, and we found out nga po wala din itong registration pa under DO 174, yung contracting sa contracting agency natin. Yes, so gaya sir. din na nabanggit ni Colonel Recinto, kung wala silang permit to operate, wala din po silang pang-registration sa amin sa DOLE para maging contractor sa contractor po as security agency. Wala talaga, no? Walang mga licenses, walang authority, walang permits and everything. Madam, magandang hapon po, no? Tanong lang muna namin, ano po ba talaga yung status nitong mga security guards daw ninyo? Ano po bang plano nyo sa kanila? Plain po lang din po, although meron din pong pagkakamali yung agency at saka yung client. Bali, sinushow naman po namin sa kanila kung ano po yung nagiging problema, bakit hindi sila na-deploy. Then, bago po namin sila hinire po, inausap sila ni HR na kung willing to wait, mag-antay po. Pag hindi naman, willing naman po kami i-withdraw sila, ibigay kung ano yung claim nila. Although yung mga uniforms na hinahanap nila, nandyan naman po. Ano yung hihintayin nila or hihintayin ninyo na magkaroon kayo ng license? Ganun ba? Yung mai-okay lang po yung ano namin, yung paglilipatan namin sa kanila. Hindi, kasi kung kahit sabihin natin na maayos po yung lilipatan, pero kung wala rin naman kayong any license or permit, can you do that? Sir, nakikiusap na po kami ngayon sa isang agency at doon na namin sila ipapasok. Pati po yung Ma'am, client. teka lang, medyo problematic po yon. Kasi kung sa inyo po yung kanilang direct communication, tapos lumalabas, parang gagamit kayo ng license to operate ng ibang agency, ang laking problema po niyan. You have to be honest with these people. Kasi pinangakuan nyo na sila nung early of this month, tapos gumastos na rin sila, they are expecting yung kanilang mga binayaran, they are expecting na ma-deploy sila, mabigyan ng trabaho, pero as of now, actually, ang nakikita ko, hindi mangyayari yon. Kasi we have just talked dito sa SOSYA, also from DOLE, parang hindi talaga mangyayari yun kasi wala para kayong mga licenses and permits. Tanong natin, attorney, kay Colonel Recinto. Colonel, possible po ba yung sinasabi ng agency na ito, Colonel? Actually, ito po ibawal din. Kabit system. Naipit po natin pinagbabawal to. Mag-cooperate ka through an LT of another agency. Bawal po to. Ayan, modus talagang mga yan. Can you give them a timeline? Makakapag-deploy ba talaga kayo? Makakapag-deploy naman, sir. Inaayos na po namin yung ano para malinis po at mabigyan po namin sila ng trabaho. Naintindihan ko na sinasabi ninyo, inaasikaso na ninyo para magkaroon kayo ng license. Pero itong mga ito, nakadepende sa inyo. Yung license Opo, nyo sir. nga na yan, hindi pa nga sigurado ang mga yan eh. Meron na po, sir. Bigyan lang po nila kami ng 1 week, sir, at maiaayos na po lahat yan, sir. Yun lang po yung hiling po namin. Ito may hiling din sila sa inyo. Yung isang week mo, ma'am, parang aabot yata ng isang buwan. Kasi pag nagtatanong din kami sa'yo, parang iniisip mo, parang hindi ka bumaba sa level namin. Sana maintindihan nyo rin yung side namin. Kaya nga po hinarap ko po kayo kasi tao din po kayong humarap sa amin. Ganun din po kami. Makikiusap na kami ng 1 week para maiayos po lahat yan. Etong sina Sir Francis, Sir Felix, atat na atat silang magtrabaho. Okay? Habang sila ay naghihintay sa inyo, nawawala sa kanila yung income opportunity. In short, okay? Hindi nyo naman sila pinapasweldohan habang sila ay naghihintay. Kung delay ng delay, yung pangako ninyo,
delay din ng delay na wala silang kinikita. In short, Yes. patuloy yung paghihirap nila. Ngayon, yung sinasabi ninyo na bigyan nyo kami ng 1 linggo, hindi ako naniniwala dyan. Maibabalik nyo na lang ba yung ginastos nila para sila maghanap na lang ng ibang mapapasukan? Pwede naman po sir, sinabihan naman po namin sila na mag-claim na po Sige, sila so dito. ano po ba yung kagustuhan ninyo ngayon? Ipipilit pa rin po ba ninyo? Willing pa ba kayo maghintay sa kanila? Hindi O na gusto po, nyo na sir. lang mabawi na yung ginastos ninyo, kung ano mang in-advance ninyo, move on na, maghanap na kayo ng ibang trabaho na at least kahit pa paano may kasiguraduhan. Maghanap na lang po, sir. Okay. Tsaka sir, masingit ko lahat ng ginastos namin pabalik-balik sa agency nila. Yes, dapat yun, no? Tapos Ma'am Yen, syempre, iba pa yung mga administrative na nakikita natin dito kina Colonel at kina Engineer sa labor, kina Engineer Chavez. Pero hindi po maaari, okay, na itong mga manggagawa natin ay maghintay ng walang kasiguraduhan, patuloy yung kanilang paghirap. Alam mo naman yung hirap sa panahon ngayon. We will give a list sa kanila kung gusto na nilang bawiin yung mga nagastos nila. Yung mga uniforme nila na hindi na nila magagamit, then you will have to answer to them. Tapos sir, wala pong problema para sa ikakatahimik din po at para makapaghanap buhay din po kami pare-parehas ng maayos. Colonel, pakitignan naman po itong sitwasyon po na ito kasi ako personally, nababahala ako dito, okay? Tama po yung attorney. At po pinapalala sa lahat po ng aplikante pa lang po ng isang agency, kailangan po munang meron kaming naibigay na license to operate at makakuha ng mga post or mga clients nila. Baka nagkaroon ng misrepresentation. Ayaw naman natin yan na mangyari. Kaya, Colonel, kami po, nagpapasalamat po sa inyo. Tinanggap po ninyo ang tawag namin. At eto po, aksyonan po natin, gagawan po, hanapan po natin to ng solusyon. Yes po, attorney. Kung maaari po natin, naimbitahan po agad natin yung mga 11 security guard na mga naapektuhan upang makapagbigay po ng impormasyon sa amin at para naman ma-check na lang namin maayos itong mga ganitong agents. Ma'am, sasamahan naman po namin kayo again kay Colonel Recinto ng SOSHA and gayon din po kila Engineer Chavez po.